Nagdagdag. Bali. Nakaisan daw mo. Ay, nata. Nadami kang pera mo. Ha? At ito na ang aming naging tanghalian at merienda na rin. Ayan. Pagkatapos nga namin kumain, nagpunta kami sa optical kung saan ay may papagawa si Graciana sa kanyang salamin. Pagkatapos namin dito ay nagtungo kami sa bilihan ng cellphone kung saan ay bibili ang aming mother. Ayan. Dahil ang cellphone ni mother ay papalitin na dahil nagpipindot na mag-isa. Pag hindi nagpipindot ay kung ano-ano na nangyayari. Ayan. Ang cellphone na ito ay nagkakahalaga na 6,290 pesos. Ayan. Si sales lady na din ang nag-unboxing dahil ayaw nila ng mag-unboxing. Ayan. At nang matapos nga kami dito ay nagtungo na kami kung saang boarding house tumutuloy si Graciana. Baka hindi makatulog mamaya. Dala eh. Nakakagat. Tumingin tayo rito. Meron kang tigtatarpit. Sa akin naman. At dahil wala pa nga itong adapter, case at saka itong tempered glass kaya nagpunta kami sa terminal para palagyan ito. Dahil case lang ang meron sa kanila kaya lumipat kami sa ibang tindahan kasi para isang kwenta na lang. Dahil ito nga si mother ay puro oo laang ay hindi naman pala niya type ang kulay ng case ng cellphone dahil ito ay kulay puti at merong pantatak na Paris ay nasa Pilipinas naman tayo. At dito nga ay medyo natagalan at kasi yung tindera ay hinahanap pa, tinahalugog pa kung saan merong pang ganitong tempered glass. At dito nga ay nakatawad ng 30 pesos bali 550 lahat ay ginawa na lang siyang 520. 250. Walang bawas? Sabi dito mapalag-pagal. Pagkatapos nga namin doon ay di kami ay papunta ng boarding house kung saan nanunuluyan si Graciana at sasakay kami ng tricycle. Janilina, magkano? Sa may o, sa lawa, sa Janilina. Dalawa. Magkano? Ha? Ano? Dapat nga 120. Ano pala talaga? Sinasabi ko na yung totoo. At pagkatapos nga ng diskusyon dahil nga sa 120 nga daw ang tricycle, 15 lang naman pala ang isang tao, ay pumayag na siya sa halagang 100. Yung 100 na yun ay may halong panunumpa na kesyo, pare-pares lang daw na nagtitipid at mahal nga daw ang gasolina. Kaya si mother ay uminom na laang ng tubig at inubo sa nangyari. Hindi pa magbabayad ano. Dito na lang kami nagpababa kasi masama na ang loob ng driver. At nang makarating na nga kami dito sa Barangay Lawa, Purok 2 ng Calamba, ay dito naninirahan si Graciana. Dahil ito pala nga unang beses naming mabibisita ang tinitirhan ni Graciana. Hello. Hi! Hello.